Isang sampal, isang mapait na katotohanan. Sa harap ng karangyaan, dinurog ni Alejandro ang danggal ni Clara para sa kanyang kirida. Pero ang mas masakit, ang pluma na ginamit sa pag-ibig, ginamit din sa pagpirma ng sarili niyang kamatayan sa batas. Si Clara ay hindi lamang asawa, siya ang pain. Ngunit ngayong gising na ang pusong sugatan, sino ang huling tatawa? Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng isang gahaman? You're just a glorified front, Clara. Isang pirma mo lang tapos ka na. Inakala mo ba talagang ikaw ang reyna ng buhay ni Alejandro? You're nothing but his legal shield, his human shield. Ang bawat salita ni Sofia ay parang laseta na humihiwas sa katahimikan ng gabing yon sa gitna ng marangyang restaurant. Nakatayo si Clara, ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na pelos na kahon na naglalaman ng isang mamahaling relos. Isang regalo na pinag-ipunan niya ng matagal para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Ang init ng pisingi niya mula sa sampal na kakatanggap lang ay hindi maikukumpara sa lamig na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siya kay Alejandro, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Ngunit ang kanyang asawa ay nanatiling nakaupo, mahigpit ang hawak sa baso ng wine at pilit na iniwas ang tingin. Walang galit sa mga mata nito, kundi isang nakakangilong pagkabagot. Umuwi na tayo, Clara. Nakakaiya ka na. Pinagtitingin na tayo ng mga tao. Malamig na utos ni Alejandro na tila ba ang asawa niya ang nagkasala at hindi ang kirida nitong kasing talas ng ahas ang dila. Ang mundo ni Clara ay tila isang babasaging kristal na binitawan mula sa itaas. Ang ingay ng mga kubyer, os at bulungan ng ibang mga panauhin ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Nararamdaman niya ang panginginig na kanyang mga tuhod, ang bawat hininga ay para paglunok ng mga bubog. Ang regalong hawak niya ay dahan-dahang dulas sa kanyang mga daliri, bumagsak sa alpombra nang walang anumang tunog, tulad na kanyang dignidad na tinapak-tapakan sa harap ng lahat. Nang makarating sila sa kanilang mansyon, ang bawat hakbang ni Clara sa pasilyo ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Hindi siya kinakausap ni Alejandro. Pumasok ito sa loob ng opisina nito at isinarado ang pinto ng may pinalidad. Doon, sa gitna ng kadiliman ng kanilang sala, naramdaman ni Clara ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Isang kutob na mas masahol pa sa sampal ni Sofia. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid-aklatan nang masigurado niyang nakatulog na ang kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging pag-ibig lamang ang alam, ay nanginginig na naghalungkat sa mga papeles sa ibabaw ng mesa. At doon, sa ilalim ng mga asul na folder, ay nahanap niya ang isang dokumento na nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso. Isang loan agreement. Ang halaga ay sapat na upang mabili ang isang buong barangay, ngut ang nagpag-uuhos sa kanyang mundo ay ang pirma sa ibaba. Isang pamilyar na kurbada, isang pamilyar na stroke. Iyon ang kanyang pangalan, iyon ang kanyang pirma. Pero alam niya sa kanyang sarili na kailanman ay hindi niya hinawakan ang panulat para sa dokumentong ito. Hindi lang siya pinagtaksilan sa kama. Ibinenta na rin siya ni Alejandro sa panganib. Ang bawat luhang pilit niyang pinipigilan ay tuluyang umagos, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang nakakapasong galit na yun lang niya naramdaman. Napatitig si Clara sa sarili niyang anino sa bintana. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mahiyaing asawa na laging nakayuko. Sa kislap ng kidlat sa labas, tila nagbago ang anyo ng kanyang mga mata. Bakit ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, ang siya ring naghanda ng aking libingan? At hanggang kailan ko hahayaang ang sarili kong pirma ang maging hatol sa aking sariling kamatayan? Akala mo ba sapat na ang 10 taon para kilalanin ako ng buo? You are just a guest in this house, Clara. Huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling bago kita pinulot sa hirap. Ang boses ni Alejandro ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanilang malawak na silid. Umaga na at ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay tila nanunukso sa bawat pasa sa puso ni Clara. Nakatayo siya sa tapat ng salamin.
Pilit na itinatago ang pamumula ng kanyang pisngi sa pamamagitan ng makapal na makeup, habang si Alejandro ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kurbata. Tila ba walang nangyaring kaya iyang eksena kagabi? Alejandro, nakita ko ang mga papeles. Bakit may utang na nakapangalan sa akin? Bakit ginamit mo ang pirma ko nang hindi ko alam? Ang tinig ni Clara ay nanginginig, bawat salita ay parang isang pagsusumamo para sa katotohanan. Huminto si Alejandro. Lumingon siya nang may mapang-uyam na ngiti. Gaslighting? Really, Clara? Baka nakakalimutan mo na ang lahat ng luho mo, ang panggamot sa tatay mo noon. Lahat yan ay galing sa pirma na tinatawag mong illegal ngayon. Kung hindi dahil sa akin, baka hanggang ngayon ay naglalabada ka pa rin sa kalsada. Don't act so innocent. You signed those documents. Baka masyado ka lang ulyanin. Hindi makapaniwala si Clara. Ang bawat salita ng asawa ay parang isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling hibla ng respeto niya rito. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, na tila ba siya ay isang gamit lamang na pag-aari nito, ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Sofia. Lumabas si Clara ng silid upang takasan ang nakakasuffocate na presensya ni Alejandro. Ngunit sa sala ay naghihintay ang isa pang rehas ng kanyang gintong kulungan. Si Lola Remedios, ang kanyang biyenan, ay maringal na nakaupo sa kanyang silya. May hawak na rosaryo, ngunit ang mga mata ay kasing talas ng agila. Narinig ko ang nangyari sa restaurant, Clara. Nakakahiya. Isang malaking batik sa pangalan ng mga Sandoval. Simula na matanda, bawat salita ay may timbang ng panghuhusga. Dapat mong intindihin si Alejandro. Pagod ang asawa mo sa trabaho. Kung may iba man siyang pinaglilibangan, kasalanan mo yon dahil hindi mo siya sapat na maasikaso. At tungkol sa mga papeles, utang na loob mo sa amin ang buhay na meron ka ngayon. Huwag kang maging ingrata. Nagpako si Clara sa kanyang kinatatayon. Utang na loob. Ang dalawang salitang ito ang naging tanikala niya sa loob ng isang dekada. Dahil lamang ba iniligtas nila ang kanyang ama, ay may karapatan na silang nahawin ang kanyang pagkatao? Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang pag-iipon ng galit na hindi na kayang pigilan ng anumang pasensya. Nang umalis si Alejandro para pumasok sa opisina, naiwan ang kanyang cellphone sa ibabaw ng hapagkainan dahil sa pagmamadali. Ang puso ni Clara ay mabilis na tumitibok, ang bawat pintig ay parang tambol na nagbababala ng panganib. Dahan-dahan niyang kinuha ang device. Sa sandaling hawakan niya ito, naramdaman niya ang isang maikling panginginig ng phone. Isang bagong mensahe ang pumasok. Dahil hindi nakalock ang screen, malinaw na nabasa ni Clara ang mga salitang galing sa isang hindi kilalang numero. Ang bawat letra ay tila naging apoy na tumupok sa kanyang paningin. Ready na ang kulungan niya. Kapag pumutok ang investigasyon ng AMLC, lahat ng ebidensya ay ituturo sa kanya. Malinis ka, Alejandro. Si Clara ang magbabayad ng lahat. Nabitawan ni Clara ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagkakauntog ng device sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang kanyang asawa, ang lalaking hinalikan niya bago ito umalis, ay hindi lamang siya ginamit. Inihanda na nito ang rehas na pagbabagsakan niya habang ito ay malaya nagpapakasasa sa kayamanan. Sino ang taong nasa likod ng mensaheng ito? At hanggang kailan bago tuluyang isara ni Alejandro ang bitag sa paligid ng leeg ni Clara? Patay na ang tatay mo, Clara. Huwag mo nang hukayin ng bangkay na matagal nang nabulok. Kahit siya kung buhay pa, ay mahihiya sa inaasal mo. Ang mga salitang iyon ni Lola Remedios ay tila isang malupit na hagupit sa natitirang lakas ni Clara. Habang ang matanda ay marangang humihigop ng kanyang tsaa, si Clara ay dahan-dahang naglalakad patungo sa madilim at maalikabok na bodega ng mansyon. Ito ang tanging lugar na hindi pinupuntahan ng mga Sandoval. Isang lugar na kasing dumi at kasing lungkot ng nararamdaman niya ngayon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ang bawat hakbang niya sa lumang hagdanan ay sinasabayan ng marahang pag-iit ng mga kahoy, tila ba nagrereklamo sa bigat ng lihim na itinatago nito. Doon, sa ilalim ng mga lumang kortina at sirang kagamitan, ay nahanap niya ang isang kahon na gawa sa nara. Ang kahon ng kanyang ama. Sa loob ng kahon
ay ang amoy ng lumang papel at ang pamilyar na bango ng tabako na ginagamit ng kanyang tatay noong buhay pa ito. Isang pait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara habang hinahaplos ang isang lumang litrato nila, isang panahon kung kailan ang kaligayahan ay libre at ang pag-ibig ay hindi isang transaksyon. Ngunit sa ilalim ng mga litrato ay may isang itim na ledger. Ang kanyang ama ay isang tapat na accountant, isang lalaking naniniwala na ang bawat numero ay may katumbas na katotohanan. Habang binubuklat ni Clara ang mga pahina, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi lamang ito listahan ng mga utang at bayad. Ito ay isang talaarawan ng takot. May nakita akong butas sa mga account ng Sandoval. Sinubukan kong sabihin kay Alejandro pero tinakot niya ako. Hindi para sa akin ang takot na ito, kundi para sa anak kong si Clara. Gusto nilang gamitin ang pangalan niya para sa mga illegal na kumpanya. Diyos ko, patawarin mo ako. Kailangan kong protektahan ang anak ko bago pa mahuli ang lahat. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay nangiinig sa huling bahagi ng pahina. Tila ba isinulat ito sa gitna ng matinding pagmamadali o pag-aalinlangan? Napahawak si Clara sa kanyang lalamunan. Ang akala niyang utang na loob dahil sa pagpapagagot sa kanyang ama ay isa palang malaking kasinungalingan. Hindi namatay ang kanyang ama sa sakit lamang. Namatay ito sa takot at sa bigat ng lihim na hindi nito kayang ilabas. Ang bawat pirma na ginawa ni Clara sa loob ng 10 taon ay hindi lamang para sa negosyo. Yon ay ang mga pako na unti-unting ibinabaon ni Alejandro sa kanyang sariling kabaong, gamit ang mga kasinungalingang itinanim nito mula pa nung siya ay bata pa. Papa, bakit hindi mo sinabi sa akin? Pabulong na tanong ni Clara sa hangin, habang ang mga luha niya ay pumapatak sa madilaw na pahina ng ledger. Ang bawat patak ng luha ay tila nagbubura sa huling bahagi ng kanyang pag-aalinlangan. Narinig ni Clara ang tunog ng papalapit na sasakyan sa labas. Si Alejandro. Ang lalaking pumatay sa danggal ng kanyang ama at ngayon ay naghahanda na ring pumatay sa kanyang kalayaan. Isang matalas na sulyap ang ibinigay ni Clara sa pinto ng bodega. Ang kanyang panginginig ay napalitan ng isang nanlalamig na determinasyon. Kung ang pluma ang ginamit nila upang igapos siya, ang parehong pluma rin ang gagamitin niya upang sunugin ang kanilang imperyo. Ngunit habang tinitignan niya ang huling pahina ng ledger, may isang pangalan na nakasulat sa pulang tinta na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang pangalan na hindi niya inaasahang makita sa listahan ng mga kasabwat ni Alejandro. Sino ang taong ito na itinuturing niyang kaibigan, ngunit siya palang may hawak ng mitsa na magpapasabog sa kanyang buhay? Huwag mong kalilimutan, Clara. Ang mga taong nasa ibaba ay dapat marulong tumingin sa kanilang kinatatayon. Isang maling galaw mo lang, baka bumalik ka sa putikan kung saan ka kinuha ni Alejandro. Ang boses ni Sofia ay parang isang matalas na karayom na tumutusok sa pandinig ni Clara sa loob ng malamig na opisina ni Alejandro. Hawak ni Clara ang isang lalagyan ng pagkain, mga paboritong putahe ni Alejandro na buong ingat niyang iniluto bilang bahagi ng kanyang pagpapanggap. Nakatayo siya doon, nakasuot ng isang simpleng bestido at isang peking niti, habang si Sofia ay nakaupo sa mismong swivel chair ng asawa niya. Ang mga paa ay nakapatong sa mesa ng may labis na kapalaluan. Pinagmasdan ni Clara ang bawat galaw ni Sofia. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay parang isang nagbabagang bakal, ngunit nanatiling tuwid ang kanyang likod. Ibinaba niya ang pagkain sa mesa. Ang bawat dahan-dahang paggalaw ng kanyang mga daliri ay nagpapakita ng isang maamong asawa, habang sa loob niya ay isang naggangalit na bagyo. Nagluto lang ako para kay Alejandro, Sofia. Alam kong pagod siya sa trabaho. Malumanay na sagot ni Clara. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng galit, isang perpektong maskara ng pagiging martir. Nang lumabas si Sofia sa silid upang sumagot ng isang tawag, mabilis na nagbago ang anyo ni Clara. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ngayon ay kasing talas ng isang mga ngaso. Mabilis niyang binuksan ang drawer ni Alejandro. Ang kanyang puso ay parang isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat pintig ay nagbababala ng panganib na maaari siyang mahuli anumang segundo. Kinuha niya ang kanyang cellphone
at nagsimulang kumuha ng mga larawan ng mga dokumentong nakatambak. Ang bawat pag-click ng kanyang daliri sa screen, kahit walang tunog, ay parang isang malakas na pasabog sa kanyang pandinig. Nakita niya ang mga kontrata, ang mga peking pirma, at ang mga pangalang nakasulat sa ledger ng kanyang ama. Nararamdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat hininga niya ay mabigat at puno ng takot. Anong ginagawa mo riyan? Ang boses ni Sofia mula sa pintuan ay nagpatigil sa mundo ni Clara. Mabilis niyang ibinulsa ang kanyang phone, ngunit sa sobrang pagmamadali, ang screen nito ay nanatiling bukas. Nararamdaman ni Clara ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang likod. Lumapit si Sofia ng may mapanuring mga mata. Ang tunog ng kanyang matitigas na takong sa sahig ay parang isang hatol na papalapit ng papalapit. Bawat hakbang nito ay tila nagpapaliit sa espasyo sa pagitan nila. Wala. Inaayos ko lang ang mga gamit ni Alejandro. Gusto ko lang maging maayos ang lahat para sa kanya. Pilit na paliwanag ni Clara. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig na pilit niyang itinatago sa likod ng isang pilit na ngiti. Ngunit hindi tumigil si Sofia. Kinuha niya ang handbag ni Clara na nakalapag sa mesa at bago pa man makakilos si Clara, mabilis na nadulas ang cellphone mula sa bukas na bulsa nito at bumagsak sa alpombra. Ang screen ng phone ay nakaharap sa itaas. Maliwanag na ipinakakita ang huling larawang kinuha ni Clara. Ang folder ng mga illegal na ebidensya na may malaking tatak na confidential. Nanigas ang buong katawan ni Clara. Ang kanyang hininga ay tila naputol. Ang bawat selula sa kanyang katawan ay sumisigaw ng panganib. Dahan-dahang yumuko si Sofia upang pulutin ang cellphone. Ang isang mapaglarong ngiti ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang mga labi. Interesting. Mukhang hindi lang pala pagluluto ang pinagkakaabalahan mo rito, Clara. Bulong ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa habang nakatitig sa ebidensya sa screen. Ano ang gagawin ni Clara ngayong ang kanyang tanging alas ay nasa kamay na ng kanyang pinakamatinding kaaway? Ang bawat segundo ay tila naging isang oras habang nakatitig si Sofia sa maliwanag na screen ng cellphone ni Clara. Ang mapang-uyam ng ngiti sa mga labi ng kerida ay lalong lumalim, isang ekspresyong nagpapakita ng tagumpay at kasamaan. Ramdam ni Clara ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging kasing-kasing bigat ng tingga. Isang maling galaw, isang maling salita, at ang kanyang plano ay maglalaho na parang usok bago pa man ito makapagsimula. Sinasabi ko na nga ba, Clara? Hindi ka lang pala isang boring na may bahay. You're playing a dangerous game. Akala mo ba makakalusot ka sa amin ni Alejandro? Ang boses ni Sofia ay puno ng panunuya. Habang dahan-dahang itinatapat ang screen sa mukha ni Clara, tila ba ipinamumukha nito ang kanyang nalalapit na pagbagsak? Ngunit sa gitna ng matinding takot, isang malamig na determinasyon ang sumibo sa puso ni Clara. Mabilis nang hinablot ang cellphone mula sa kamay ni Sofia bago pa man ito makapag-react ng tuluyan. Ang kanyang pagkilos ay hindi dala ng galit, kundi ng instinct ng isang inang pilit na pinoprotektahan ang kanyang huling pag-asa. Hindi ito laro, Sofia. Pinoprotektahan ko lang ang asawa ko. Alam kong may mga taong gustong sumira sa kanya, at sinisigurado ko lang na walang makakakuha ng mga dokumentong ito. Diretsyong sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay naging matatag at malamig, isang tono na hindi pa naririnig ni Sofia mula sa kanya. Ang kasinungalingan ay lumabas ng napakanatural, isang depensa upang malito ang kalaban. Hindi na naghintay ng sagot si Clara. Mabilis siyang lumabas ng opisina. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa pasilyo ay tila isang mabilis na martsa patungo sa kalayaan. Hindi siya lumingon hanggang sa makarating siya sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang hawakan niya ang manibela. Ang bawat hininga niya ay putol-putol at puno ng kaba. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lumang simbahan sa labas ng lungsod. Ang loob ng katedral ay madilim, tahimik at puno ng amoy ng kandila at luma na kahoy. Sa gitna ng katahimikang ito, naramdaman ni Clara ang isang bahagyang kaligtasan. Sa isang madilim na sulok, malapit sa kumpisalan,
ay naghihintay ang isang lalaki. Si Attorney Dante, ang dating matalik na kaibigan ng kanyang ama na matagal nang nawala sa eksena. Clara, hindi ligtas ang ginagawa mo. Pero tama ang hinala mo. Bulong ni Dante habang tinitignan ang mga larawan sa cellphone ni Clara. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Ang bawat linya sa kanyang no ay nagpapakita ng bigat ng impormasyong kanyang hawak. Ang pirma mo rito ay hindi lang basta ginamit. Ito ay bahagi ng isang malawakang money laundering scheme. Ang lahat ng perang nawawala sa kumpanya ay dumadaloy sa isang account na nakapangalan sa'yo sa ibang bansa. Kapag bumagsak ang lahat, ikaw ang magiging mukha ng krimeng ito. Napahawak si Clara sa malamig na sandalan ng bangko ng simbahan. Ang bawat salita ni Dante ay parang isang mabigat na bato na idinaragdag sa pasan ng kanyang dinadala. Ang lalaking minahal niya ay hindi lang basta nagnakaw. Binuo nito ang isang mundo kung saan siya ang magiging tagapagbayad ng lahat ng kasalanan nito. Tutulungan kita, Clara. Pero kailangan nating kumilos na mabilis bago nila malaman na alam mo na ang lahat. Dagdag ni Dante. Ang kanyang tinig ay puno ng malasakit at katapangan. Tumayo si Clara upang umalis. Ngunit bago pa man siya makalabas ng malaking pinto ng simbahan, napansin niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng gate. Ang mga bintana nito ay madilim. Tila ba may mga matang nagmamasid sa bawat galaw niya mula sa loob? Sa bawat segundo ng kanyang paglalakad patungo sa kanyang sasakyan, nararamdaman niya ang isang matalas na tingin sa kanyang likuran. Sino ang nagmamasid sa kanya sa gitna ng sagradong lugar na ito? At hanggang saan ang kayang gawin ni Although upang masiguradong ang kanyang lihim ay mananatiling nakabaon kasama ni Clara? Ang bahay na dati ay itinuturing kong kanlungan ng aking pagkatao, na yon ay tila isang kabaong na dahan-dahang nagsasara sa aking paligid. Bawat hakbang ko sa loob ng mansyon ng mga Sandoval ay binabantayan ng mga anino, at bawat paghinga ko ay tila may katapat na presyo. Nakahanda na ang lahat para sa hapunan, Clara. Siguraduhin mong perpekto ang lahat dahil may darating tayong mahalagang bisita. Malamig na bungad ni Alejandro habang hindi man lang tumitingin sa akin. Abala siya sa pag-aayos ng kanyang mga cufflinks. Ang bawat galaw niya ay puno ng kayabangan na tila ba wala siyang balak na ipakulong ang sarili niyang asawa. Hindi pa ako nakakasagot nang bumukas ang malaking pinto ng sala. Pumasok si Sofia nang may dalang mapanuksong niti, suot ang isang pulang damit na tila sumasagisag sa apoy na nais niyang itanim sa aking tahanan. Hindi siya nag-atubili, dinala niya ang kanyang sarili na tila ba siya ang tunay na reyna ng pamamahay na ito. Hi Alejandro, hi Clara. I hope I'm not intruding, pero kailangan nating pag-usapan ang susunod na step para sa expansion ng kumpanya. Sabi ni Sofia, habang humahalik sa pisngi ni Alejandro sa harap ko mismo. Ang bawat haplos niya sa braso ng asawa ko ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. Naupo kami sa hapagkainan. Sa kabila ng marang, yang pagkain ang tanging nalalasahan ko ay ang pait ng katotohanan. Si Lola Remedios ay naroon din, tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagsang-ayon sa presensya ni Sofia. Para sa kanila, ang moralidad ay walang halaga kumpara sa perang ipinapasok ng babaeng ito sa kanilang mga bulsa. Masyadong makaluma ang mga kortina rito, Clara. In fact, ang buong bahay na ito ay nangangailangan ng bagong mukha. Siguro kapag hawak ko na ang lahat, papalitan ko ang bawat sulok nito ng mas moderno at mas mahal. Pang-uuyam ni Sofia, habang tinititigan ang mga palamuting pinili ko ng may pagmamahal sa loob ng 10 taon. Ang kanyang bawat salita ay isang sadyang pagtatangka na hiyain ako sa sarili kong lamesa. Tumingin ako kay Alejandro. Umaasa na kahit kaanting proteksyon ay ibibigay niya. Ngunit tanging paghanga lamang ang nakita ko sa kanyang mga mata para kay Sofia. Ang asawa ko, ang lalaking pinagsilbihan ko ng buong puso, ay mas pinili ang ahas na ito kaysa sa babaeng sumuporta sa kanya noong wala pa siyang anuman. Hayaan mo na, Sofia. Clara is used to simple things. Hindi niya alam ang tunay na halaga ng karangyaan. Sagot ni Alejandro na lalong nagpabaon ng tinik sa aking dibdib. Tumayo si Clara upang kumuha ng tubig sa kusina. Nais lamang na makahinga kahit sandali.
Nararamdaman niya ang panging inig ng kanyang mga kamay. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang pagsusumamo para sa katarungan. Sa isang maliit na sulok ng kusina, nakita niya ang isang lumang litra. Tunela ni Alejandro nung nagsisimula pa lamang sila. Isang panahon kung kailan ang pag-ibig ay totoo at ang mga pangarap ay malinis. Hinaplos niya ang salamin ng frame. Ang kanyang luha ay muntik ng pumatak. Ngunit mabilis niya itong pinunasan. Hindi ako susuko rito. Hindi sa bahay na ito. Nang bumalik siya sa sala, natigilan siya sa utos ni Alejandro. Nakaupo ang dalawa sa sofa. Magkadikit ang kanilang mga balat na tila ba ako ay hangin lamang na dumadaan. Clara, pagsilbihan mga kape si Sofia. Huwag kang tatayo-tayo lang dyan. Siya ang dahilan kung bakit tayo mayaman, kaya matuto kang gumalang sa taong bumubuhay sa atin. Utos ni Alejandro. Ang boses ay puno ng awtoridad at walang bahid ng giya. Napatitig si Clara sa tasa ng kape na nasa kanyang kamay. Ang bawat daliri niya ay naninigas sa galit habang nakikita ang mapaglarong ngiti ni Sofia na tila ba naghihintay ng kanyang pagluhod. Hanggang kailan hahayaan ni Clara na ituring siyang katulong sa loob ng sarili niyang palasyo? At ano ang gagawin niya kapag ang kape na kanyang isinisilbi ay naging simbolo ng kanyang huling pasensya? Dahan-dahan kong inabot ang pasa ng kape kay Sofia. Ang mainit na usok na nagmumula sa likido ay tila isang babala. Ngunit ang aking muka ay nanatiling payapa tulad ng dagat bago ang isang malakas na unos. Habang tinatanggap ni Sofia ang tasa, ang kanyang mga kuko na may matingkad na pulang pintura ay bahagyang dumampi sa aking balat, isughaplos na kasing lamig ng yelo at kasing talas ng patalim. Salamat, Clara. At least, may silbi ka pala sa bahay na ito. Bulong ni Sofia nang may mapang-uyam na ngiti. Sapat lamang upang marinig ko, ngunit hindi abot sa pandinig ni Alejandro na abala sa kanyang dokumento. Hindi ako kumibo. Sa halip, dahan-dahan akong tumalikod. Ngunit bago pa man ako makalayo, naramdaman ko ang isang biglang pag-ikot ng aking paligid. Ang sahig ay tila gumagalaw at ang bawat palamuti sa sala ay naging malabo. Napahawak ako ng mahigpit sa sandala ng silya. Ang aking hininga ay naging mababaw at mabilis. Clara, anong drama na naman yan? Tanong ni Alejandro. Ang boses ay puno ng pagkabagot at walang bakas ng pag-aalala. Dito na nagsimula ang aking susunod na hakbang. Pinilit kong tumingin sa kanya, ang aking mga mata ay pinaluha ko ng bahagya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pangangailangan. Alejandro, nahihilo ako. Nitong mga nakaraang araw, hindi maganda ang pakiramdam ko. Parang may kakaiba sa loob ko. Napatigil si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumaba sa aking tiyan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Tila ba ang bawat alikabok ay huminto sa paggalaw. Nakita ko ang mabilis na pagbabago sa kanyang ekspresyon, mula sa pagkabagot patungo sa isang mapanuring gulat. Anong ibig mong sabihin? Hindi niya na ituloy ang kanyang tanong. Ngunit ang pag-asa at kasakiman sa kanyang tinig ay hindi maikakaila. Hindi pa ako sigurado pero sa tingin ko ay buntis ako, Alejandro. Mahina kong sagot. Ang aking boses ay sadyang nanginginig. Ang balitang ito ay parang isang malakas na pagsabog sa gitna ng kanilang hapunan. Nakita ko ang pagdidilim ng mukha ni Sofia. Ang tasa ng kape na hawak niya ay bahagyang nayanig, dahilan upang matapon ng ilang patak ng mainit na likido sa kanyang mamahaling damit. Ang kanyang selos ay tila isang apoy na handang tumupok sa aming lahat. Mabilis na tumayo si Alejandro at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking mga balikat ng may peking lambing. Kung totoo yan, Clara, ito ang pinakamagandang balita. Kailangan mong magpahinga. Huwag mo nang isipin ang trabaho o ang mga papeles. Alam ko ang nasa isip niya. Isang anak, isang tagapagmana na lalong magpapatibay sa kanyang hawak sa akin at sa kayamanang pinoprotektahan niya. Gagamitin niya ang pagbubuntis ko upang lalo akong ikulong, upang maging dahilan na wag na akong lumabas ng bahay. Ngunit ang hindi niya alam, ang bitag na inakala niyang isinara niya sa akin ay siya palang pintuan na bubuksan ko para sa kanyang pagbagsak. Nang gabing iyon,
Habang ang lahat ay natutulog, tumunog ang aking personal na telepono. Isang tawag mula sa isang numerong matagal ko nang hinihintay. Lumayo ako sa kama at pumasok sa banyo. Ang tunog ng agos ng tubig sa gripo ay ginamit ko upang itago ang aking boses. Hello? Si Clara Sandoval ito. Ma'am, ito po ang manager mula sa inyong main bank. Ang boses ng lalaki sa kabilang linya ay seryoso at tila nagmamadali. May nagaganap na malaking paggalaw sa inyong mga pondo. May request na i-withdraw ang lahat ng inyong assets at ilipat sa isang offshore account. Ma'am, kailangan po namin ang inyong physical appearance bukas ng alas 9 ng umaga para kumpirmahin ito. Kung hindi po kayo makakarating, otomatikong mapoproseso ang transfer ayon sa authorization letter na may pirma ninyo. Nabitawan ko ang sabon na hawak ko. Ang tunog ng pagbagsak nito sa tiles ay tila isang babala ng paparating na katapusan. Ang authorization letter na tinutukoy niya, iyon ang dokumentong pinirmahan ni Alejandro gamit ang aking pangalan. Bukas ang huling pagkakataon ko. Kung hindi ako makakatakas sa paningin ni Aldo upang makapunta sa bangko, mawawala sa akin ang lahat. Ang aking pera, ang aking danggal, at ang tanging ebidensya na magpapalaya sa akin. Paano ako makakaalis sa bahay na ito bukas ng umaga kung ang bawat kilos ko ay nakabantay sa ilalim ng mapanuring mga mata ni Alejandro at ng nagngangalit na si Sofia? Akala ko pera lang ang ninanakaw nila. Pero pati pala ang huling alaala ng aking ina, ginawa nilang bala laban sa akin. Ang umagang iyon ay nababalot ng makapal na hamog, tila nakikiramay sa bigat ng lihim na dala-dala ni Clara. Habang ang buong mansyon ay natutulog pa, maingat siyang nagbihis. Ang bawat kaluskos ng tela ng kanyang damit ay tila isang malakas na sigaw sa gitna ng katahimikan. Ginamit niya ang kanyang pinakamabisang sandata, ang kunwaring paglilihi. Alejandro, kailangan kong lumabas. Gusto ko ng sariwang prutas mula sa palengke sa kabilang bayan. Hindi ko kayang kainin ang anumang pagkain dito sa bahay. Pabulong na sabi ni Clara nang magising ang asawa. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng paglalambing na may kasamang pait sa bawat letra. Dahil sa kislap ng kasakiman sa mga mata ni Alejandro, ang pag-asang magkakaroon siya ng tagapagmana, ay pinayagan niya ang asawa. Sige, pero magpahatid ka sa driver. Huwag kang magpapagod, Clara. Alalahanin mo ang dinadala mo. Ang haplos ni Alejandro sa kanyang pisngi ay parang dumi na nais niyang kuskusin hanggang sa magsugat ang kanyang balat. Nang makarating sa bangko, ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy na kaba sa dibdib ni Clara. Sa loob ng opisina ng manager, inilatag sa harap niya ang isang tumpok ng mga dokumento. Bawat pahina ay may pirma niya, isang masining na panggagaya na tanging isang demonyo lamang ang makakagawa. Ma'am Clara, hindi lang po ang business accounts ang gagalawin. Kasama po rito ang trust fund na iniwan ng inyong ina para sa inyo. Maging ang mga titulo ng lupa at ang mga alahas na idineposito sa aming vault ay isasama sa liquidation. Paliwanag ng manager, ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Clara. Ang trust fund na yon ay ang huling pawis at sakripisyo ng kanyang ina. Isang proteksyon na inakala niyang hindi madidikit ng kahit anong dumi. Ang mga alahas na pamana ay ang tanging alaala niya sa babaeng nagmahal sa kanya ng tapat. At ngayon, gagamitin ito ni Alejandro upang pondohan ang kanyang marang yang buhay kasama ang kanyang kirida. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita ang isang partikular na alahas sa listahan. Aggintong locket na may larawan ng kanyang mga magulang. Ibinenta na rin yon ni Alejandro. Ang bawat selula sa katawan ni Clara ay sumigaw ng puot. Ang kanyang sikmura ay naging mahapdi, isang tunay na pagduduwal na hindi nagaling sa pagpapanggap, kundi sa sugdulang pagkadiri. I-freeze niyo ang lahat, na yun din, utos ni Clara. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Ito ay naging matigas, kasing talas ng isang bagong hasang patalim. Walang lalabas na kahit isang sentimo. At ihanda niyo ang lahat ng records ng nag-request ng transfer na ito. Mabilis siyang lumabas ng bangko. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng determinasyon. Ngunit pagdating niya sa parking lot, napatigil siya sa likod ng isang malaking poste.
Isang pamilyar na itim na sasakyan ang nakaparada doon. Ang sasakyan ni Alejandro. Dahan-dahan siyang sumilip. Sa loob ng sasakyan, malinaw niyang nakita si Alejandro at Sofia. Hindi sila nag-aaway. Sila ay nagtatawanan. Hawak ni Alejandro ang isang baso ng champagne habang ang kabilang kamay niya ay nakapulupot sa baywang ni Sofia. Sa leeg ng kerida, kumikislap ang isang pamilyar na hiyas. Ang gintong locket ng ina ni Clara. Hindi napigilan ni Clara ang mapahawak sa kanyang dibdib. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay tila nakikipag-unahan sa pintig ng kanyang puso. Nakita niyang yumuko si Alejandro at hinahalikan si Sofia ng may matinding pagnanasa. Isang halik na selyo ng kanilang tagumpay laban sa kanya. Kaunti na lang, Sofia. Narinig niyang tawa ni Alejandro na umalingaw-ngaw hanggang sa labas ng bukas na bintana ng sasakyan. Kapag nakuha na natin ang lahat, iiwan na natin ang bobong babaeng iyon sa kalsada. Hayaan nating mabulok siya sa kulungan para sa atin. Nanigas si Clara sa kanyang kinatatayuan. Ang sikat ng araw ay tila naging madilim sa kanyang paningin. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagiging tao ni Clara para kay Alejandro ay tuluyang naputol. Nang lumingon si Alejandro sa direksyon ng post, nakita niya ang isang anino. Mabilis na kumabog ang puso ni Clara. Nakita ba siya? Nahuli ba ang kanyang lihim na pagpunta sa bangko sa gitna ng pagdiriwang ng dalawang traidor? Mabilis na isiniksik ni Clara ang kanyang katawan sa likod ng malaking post ng parking lot. Ang kanyang likod ay idiniin niya sa malamig na simento habang pilit na pinatatahimik ang kanyang paghinga. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang martilyo na bumubugbog sa kanyang dibdib. Isang anino ang dumaan sa kanyang gilid. Ang tingin ni Alejandro na naghahanap. Ang bawat segundo ay tila isang habang buhay na paghihintay sa hatol ng kamatayan. May problema ba, Alejandro? Ang malanding boses ni Sofia ay bumasag sa katahimikan, kasunod ang tunog ng pagsasara ng bintana ng sasakyan. Wala. Akala ko lang may nakatingin. Masyado lang sigurong mainit ang araw. Sagot ni Alejandro at narinig ni Clara ang pag-ungal ng makina ng sasakyan bago ito dahan-dahang umalis sa parking lot. Nang masigurado niyang wala na sila, napaupo si Clara sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang mukha, habang ang mga luha ng matinding puot ay tuluyang umagos. Ang gintong locket ng kanyang ina, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na minsan siyang minahal ng tapat, ay nasa leeg na ng babaeng sumira sa kanyang buhay. At ang kanyang asawa, ang lalaki ng akong proprotektahan siya, ang siyang nag-abot nito bilang premyo sa kanilang katrayduran. Pagbalik niya sa mansyon, hindi na takot ang nananaig sa kanya, kundi isang nanlalamig na katarungan. Pagpasok niya sa sala, naabutan niya si Lola Remedios na prenteng nakaupo. Tila ba naghihintay ng kanyang pagdating? Saan ka nang galing, Clara? Sabi ni Alejandro ay nagpapabili ka lang ng prutas, pero bakit wala kang dalang anuman? Ang tanong ng matanda ay puno ng paghihinala. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa bawat galaw ng manugang. Lola, nasaan ang mga alahas ni Mama? Ang gintong locket na nasa vault, bakit nawawala yon? Diretsyong tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay walang panginginig. Isang matigas na hamon sa awtoridad ng matanda. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lola Remedios. Ah, yun ba? Ibinigay ko na kay Alejandro. Dahil kami ang nagbayad sa lahat ng utang ng ama mo, kami na ang may-ari sa lahat ng mayroon ka. Isang pirasong ginto lang yon, Clara. Huwag kang maging madamot sa pamilyang nagligtas sa'yo mula sa putikan. Hindi nyo iyon, pag-aari. Alahas yun ang nanay ko. Paano nyo nagawang ibigay yon sa babae ni Alejandro? Ang sigaw ni Clara ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Ang kanyang galit ay tuluyan ng sumabog. Huwag mo akong masigaw-sigawan sa sarili kong bahay! Tumayo ang matanda. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Utang na loob mo ang bawat hininga mo rito. Kung gusto ni Alejandro na bigyan ng regalo si Sofia, karapatan niya iyon dahil siya ang nagtatrabaho habang ikaw ay palamuti lang na walang silbi.
Matuto kang lumugar, Clara, kung ayaw mong itapon kita sa labas ng walang kahit isa kusing. Mabilis na itinaas ni Lola Remedios ang kanyang kamay upang sampalin si Clara, isang nakasanayang paraan ng pagpapatahimik sa kanya. Ngunit bago pa man dumapu ang palad ng matanda sa kanyang pisngi, naramdaman ni Clara ang isang kakaibang lakas. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hinarang niya ang kamay ng kanyang biyenan. Mahigpit niyang hinawakan ang pulso ni Lola Remedios. Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa determinasyon. Tapos na ang panahon ng pagluhod ko, Lola. Bulong ni Clara, ang kanyang boses ay kasing talas ng isang labaha. Hindi na ako ang babaeng maaari niyong saktan at tapakan. Ang bawat sampal, ang bawat iyang idinulot niyo sa akin ay may katapat na kabayaran. Nagulat ang matanda sa biglang pagpalag ni Clara. Ang takot ay dahan-dahang gumuhit sa mga mata ni Lola Remedios habang tinititigan ang babaeng inakala niyang sunod-sunuran. Anong gagawin mo? Nauutal na tanong ng matanda. Pinitiwan ni Clara ang kamay nito ng may pandidiri. Hindi niyo na kailangang malaman. Pero tandaan niyo ito, ang locket na ibinigay niyo kay Sofia ay magiging mitsa ng inyong sariling pagbagsak. Sa sandaling yon, tumunog ang telepono sa sala, isang tawag mula sa opisina ni Alejandro. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi ang kanyang asawa, kundi isang boses na puno ng takot at pagmamadali. Ma'am, kailangan po ninyong pumunta rito sa opisina. May mga pulis na dumating at may dalang warrant, at ang pangalang nakasulat sa utos ng pag-aresto ay si Clara Sandoval. Nanlamig ang buong katawan ni Clara. Ang bitag ni Alejandro ay hindi na lamang banta. Ito ay nagsimula na. Inunahan siya ng kanyang asawa bago pa man niya mailabas ang ebidensya sa bangko. Paano makakaligtas si Clara sa darating na pag-aresto kung ang lahat ng ebidensya ng krimen ni Alejandro ay nakaturo sa kanya? Isang maling galaw mo lang, Clara, at sa rehas ang bagsak mo. Pinili mong lumaban, kaya panindigan mo ang magiging libingan mo. Ang boses ni Attorney Dante sa kabilang linya ay puno ng babala. Ngunit sa halip na manghina, lalong tumigas ang hawak ni Clara sa manibela. Hindi siya papunta sa presinto upang sumuko. Papunta siya sa puso ng panganib, sa opisina ni Alejandro. Alam niyang habang abala ang mga pulis sa paghahanap sa kanya sa kanilang bahay, ito ang tanging pagkakataon niya upang makuha ang pinakamahalagang ebidensya na hindi nakuha ng bangko. Pumasok si Clara sa gusali ng Sandoval Enterprises. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makinis na tiles ng lobby ay tila isang mabilis na tibok ng puso ng isang taong. Wala ng takot, mawala ang lahat. Ang mga empleyado ay nagbubulungan, ang kanilang mga mata ay nakasunod sa kanya, puno ng panghuhusga at pagtataka. Hindi niya sila nilingon. Diretso siya sa pribadong opisina ni Alejandro. Pagpasok niya, ang amoy na mamahaling pabango ni Alejandro at ang usok ng tabako ay tila sumasakal sa kanya. Mabilis siyang umupo sa harap ng main computer. Naalala niya ang bawat turo ng kanyang ama nung siya ay bata pa. Ang sining ng pagtatago ng mga numero sa likod ng mga digital na pader. Ang mga taong gahaman, Clara, laging may itinatagong susi sa likod ng kanilang sariling kayabangan. Tila bulong ng kanyang ama sa kanyang gunita. Hinanap niya ang main server access. Lumabas ang box na humihingi ng password. Sinubukan niya ang petsa ng kanilang kasal. Maling password. Sinubukan niya ang kaarawan ni Alejandro. Maling password. Kahit ang kaarawan ni Sofia ay sinubukan niya, ngunit bigo pa rin siya. Napahawak si Clara sa kanyang no, ang pawis ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang sentido. Anong salita ang gagamitin ng isang lalaking walang ibang mahal kundi ang kanyang sarili at ang kanyang kapangyarihan? Isang mapait na alaala ang sumagi sa kanyang isip. Naalala niya ang bawat beses na tinatawag siyang bobo, walang alam at palamuti lang ni Alejandro. Sa gitna ng kanyang galit, nanginginig ang kanyang mga daliri habang itinatapa ang mga letra. CLARISSTUPID. Isang malambot na tulog ng pag-unlock ang narinig niya. Kasunod ang pagliwanag ng screen. Access granted.
Napahagulgol si Clara ng tahimik. Ang kanyang balikat ay nayayanig sa matinding sakit. Ang password ng kanyang asawa sa pinakamahalagang lihim nito ay isang insulto sa kanyang pagkatao. Ganang siya kababa sa paningin nito. Isang hangal na hindi kailanman mag-iisip na pasukin ang kanyang mundo. Ngunit sa loob ng folder na iyon, hindi lamang mga transaksyon ang makita niya. Sa gitna ng mga spreadsheet at illegal na kontrata, may isang file na nakahiwalay. Ang pamagat nito ay nagpatigil sa daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Final disposal, Clara. Binuksan niya ang file ng may nanginginig na kamay. Doon ay nakasaad ang bawat detalye ng planong pagpapakamatay ni Clara pagkatapos siyang arestuhin. Nakasulat doon ang dosis ng gamot na ituturok sa kanya habang nasa kustodya at ang peking sulat ng pamamaalam na nagsasabing hindi niya kinaya ang kahihiyan ng kanyang mga krimen. Hindi lang siya balak ipakulong ni Alejandro. Balak siyang patayin ng sarili niyang asawa upang tuluyan ng mabura ang tanging saksi na nakakaalam sa kanyang tunay na anyo. Narinig ni Clara ang tunog ng papalapit na mga yabag sa labas ng pinto. Maraming tao. At ang tunog ng mabibigat na sapatos na tila sa mga awtoridad. Kasabay nito ang pamilyar na tawa ni Sofia na tila nanunukso. "Nandyan na sila, Alejandro. Tapos na ang palabas ng asawa mo." Narinig niyang sabi ni Sofia sa labas. Mabilis na isinaksak ni Clara ang kanyang USB drive upang kopyahin ang file. Ang progress bar sa screen ay tila dahan-dahang gumagapang habang ang hawakan ng pinto ay nagsisimula ng umikot. Makakalabas pa ba si Clara ng buhay mula sa opisina o ang file na final disposal ay magiging katotohanan bago pa man niya maipakita ang katarungan? Ang bawat porsyento sa screen ay parang isang taon ng aking buhay na unti-unting binabawi mula sa impyernong ito. 97, 98, bilisan mo, parang awa mo na. Ang bulong ni Clara ay naging isang pagsusuma mo sa gitna ng malamig na silid. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa asul na progress bar sa computer screen, habang ang kanyang pandinig ay nakatutok sa bawat kaluskos sa labas ng pinto. Nararamdaman niya ang malapot na pawis na dumadaloy mula sa kanyang sentido, tila asidong humahapdi sa kanyang balat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabilis na tambol na tila ibinubunyag ang kanyang kinaroroonan. Kasabay ng tunog ng pagtapos ng pagkopya ng files, bumukas ang pinto ng may matinding lakas. Ang pagtama ng bakal na hawakan sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong opisina, isang tunog na nagpatalon sa puso ni Clara. Pumasok si Alejandro. Ang kanyang muka ay kasing dilim ng kalangitan bago ang bagyo. Kasunod si Sofia na may suot na mapanuyang ngiti. "You really think you're smart, don't you, Clara?" Ang boses ni Alejandro ay mababa, puno ng panganib na tila isang hayop na handang sumakmal. "Akala mo ba hindi ko alam ang bawat galaw mo? Pinayagan kitang makapasok dito dahil gusto kong makita kung hanggang saan ang hangganan ng katangahan mo." Mabilis na hinablot ni Clara ang USB drive mula sa computer at ikinuyom ito sa kanyang palad. Nararamdaman niya ang matitigas na kanto ng drive na bumaon sa kanyang balat. Isang hapdi na nagpapaalala sa kanya na ito na ang kanyang huling alas. "Hindi ako tanga, Alejandro. Ang tanging pagkakamali ko ay ang mahalin ang isang halimaw na katulad mo." Sagot ni Clara, pilit na pinatatatag ang kanyang boses sa kabila ng panginginig ng kanyang buong katawan. Humakbang si Sofia pasalong. Ang kanyang mga takong ay lumilika ng matitigas na tunog sa sahig na tila ba tinatapakan ang danggal ni Clara. "Give it to us, Clara. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Kahit anong gawin mo, ikaw pa rin ang lalabas na kriminal. Look at you, so pathetic. Did you really think makakalabas ka rito ng buhay?" Bago pa makasagot si Clara, hinawakan siya ni Alejandro sa braso ng may matinding higpit. Ang sakit ay gumuhit sa kanyang balikat, ngunit mas masakit ang makita ang locket ng kanyang ina na kumikislap sa leeg ni Sofia. Ang kawalang hiyaan ng dalawang ito ay walang hangganan. Hindi siya dinala sa presinto. Sa halip, sa pilitan siyang isinakay sa sasakyan at dinala sa isang liblib na rest house sa labas ng lungsod, isog lugar na malayo sa mga mata ng publiko, kung saan ang tanging saksi ay ang mga matatandang puno
at ang malamig na hangin ng gabi. Inihagis siya ni Alejandro sa loob ng isang silid na amoy, alikabok at pagkabulok. Ibinagsak nito sa harap niya ang isang tumpok na mga dokumento, isang waiver of rights, at isang confession of guilt. "Sign it, Clara. Sign all of it, and maybe, just maybe, I'll let you live in a quiet prison." Utos ni Alejandro habang naglalabas ng isang panulat. "Kung hindi mo ito pipirmahan, baka kailangan nating sundin ang planong final disposal ng mas maaga kaysa sa inaasahan." Tumingin si Clara sa kanyang asawa, ang lalaking minsan niyang itinuring na mundo. Ang bawat alaala ng kanilang 10 taon ay tila naging abo sa kanyang paningin. "Hinding-hindi ko pipirmahan ang sarili kong kamatayan, Alejandro. Kahit patayin mo pa ako, ang katotohanan ay nakalabas na." Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Clara, dahilan upang tumama ang kanyang ulo sa gilid ng mesa. Ang lasa ng dugo ay dahan-dahang kumalat sa kanyang bibig. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, nakita niya si Sofia na tumatawa habang hawak ang isang bote ng gamot, ang parehong gamot na nakasulat sa file na final disposal. Ngunit sa gitna ng matinding tensyon, isang malakas at sunod-sunod na katok ang bumasag sa katahimikan ng rest house. Hindi ito ang mahinahong katok ng isang bisita, kundi ang marahas na paghampas sa pintuan na tila ba gigibain ito. "Alejandro, buksan mo ang pinto! Alam namin niya kayo!" Ang boses sa labas ay hindi galing sa mga pulis. Ito ay boses ng isang lalaking galit na galit sa mga pangunahing investors na niloko ni Alejandro kasama ang kanyang mga tauhan. Namutla si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa dokumento, kay Clara at sa pintuan. Ang mga taong pinagkakautangan niya ng milyon-milyong dolyar ay nahanap na siya at hindi sila kilala sa pagiging maawain. "Anong gagawin natin, Alejandro? Sabi mo maayos na ang lahat." Ang boses ni Sofia ay puno na ngayon ng takot. Ang kanyang kapalaluan ay naglaho na parang usok. Narinig ni Clara ang tunog ng pagkabasag ng salamin sa ibaba. Ang panganib ay hindi na lamang para sa kanya. Ang lahat ay nakulong sa loob ng isang nagbabagang kabaong. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Clara ang pagkakataon. Ang USB drive ay nahulog malapit sa paanan ni Alejandro. Sino ang unang makakakuha ng ebidensya? At makakaligtas ba si Clara sa pag-ita ng galit ng kanyang asawa at ng put ng mga taong niloko nito? Ang bawat hamba ng pinto ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Bawat hampas ay tila isang hatol ng kamatayan na dahan-dahang lumalapit. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na gumapang si Clara sa malamig na sahig. Ang kanyang mga daliri ay pilit na inaabot ang USB drive na nahulog malapit sa paanan ng kama. Nararamdaman niya ang hapdi sa kanyang pisngi at ang lansang ng dugo sa kanyang labi. Ngunit ang lahat ng sakit ay naging gasolina para sa kanyang determinasyon. Sa wakas, nabasag ang huling trangka ng pinto. Bumukas ito ng marahas, tumama ang kahoy sa pader na lumika ng isang nakabibing-ing tunog. Pumasok ang isang grupo ng mga kalalakihan na may mga madidilim na muka, pinangunahan ni Mr. Tan, ang pinaka-agresibong investor na niloko ni Alejandro. Ang galit sa mga mata nito ay sapat na upang sunugin ang buong rest house. "Alejandro, akala mo ba matatakasan mo kami? Nasaan ang pera namin?" Ang boses ni Mr. Tan ay mababa ngunit puno ng pang-anib, tila isang kulog na nagbabadya ng malakas na ulan. Nanginginig na tumayo si Alejandro. Ang kanyang kapalaluan ay naglaho na parang bula. "Mr. Tan? Makinig kayo. Ang asawa ko, si Clara ang kumuha ng lahat. Siya ang may hawak ng mga account. Narito siya. Arestuhin niyo siya." Turo ni Alejandro kay Clara nang may nanlilisik na mga mata. Ang kanyang huling pag-asa ay ang itulak ang sariling asawa sa bangin. Ngunit tumayo si Clara nang may dignidad na hindi kayang tapatan ng kahit anong kayamanan. Itinaas niya ang USB drive sa harap ng lahat, ang kanyang mga mata ay diretso at walang takot. "Mr. Tan, huwag kayong maniwala sa taong handang pumatay ng sariling asawa para lang makatakas." Ang boses ni Clara ay naging matatag. Bawat salita ay may timbang ng katotohanan. "Narito ang lahat. Ang bawat sentimong ninakaw niya sa inyo,
Ang bawat ilegal na transaksyon na ginawa niya sa ilalim ng pangalan ko, at ang plano niya na takasan kayong lahat kasama ang babaeng yan. Itinuro ni Clara si Sofia na ngayon ay dahan-dahang umaatras patungo sa bintana. Yakap-yakap ang isang itim na bag na naglalaman ng mga huling ari-arian at cash ni Alejandro. Nakita ni Alejandro ang ginagawa ni Sofia, ang pagtataksil sa loob ng pagtataksil. Sofia, anong ginagawa mo? Ibigay mo sa akin ang bag na yan? Sigaw ni Alejandro at doon nagsimula ang isang nakapanlulumong eksena. Ang dalawang magkasabwat sa kasamaan ay nagsimulang mag-agawan, nagsisigawan at nagkakasakitan sa harap ng mga investors. Ang pag-ibig na ipinagmalaki nila kay Clara ay isa palang marupok na kasunduan na madaling mabasag sa harap ng panganib. Hayop ka, Alejandro. Ginamit mo lang ako. Ngayong tapos na ang lahat, hindi ako sasama sa pagbagsak mo. Ang sigaw ni Sofia ay puno ng pagkamuhi habang pilit niyang tinutulak palayo ang lalaking minsan niyang tinawag na mahal. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, nakuha ni Sofia na makawala. Mabilis siyang tumalon palabas ng bintana at tumakbo patungo sa kadiliman ng kalsada, bit-bit ang huling pondo na inakala niyang magliligtas sa kanya. Iniwan niya si Alejandro na ngayon ay nakaluhod sa harap ni Mr. Tan, nagmamakaawa para sa kanyang buhay habang ang mga tauhan nito ay dahan-dahang lumalapit. Hingal na tumakbo si Sofia sa madilim na highway. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba at saya. Inakala niyang malaya na siya. Inakala niyang siya ang nagwagi, ngunit pagdating niya sa isang kurbada, biglang lumiwanag ang paligid. Ang tunog ng mga sirena ay pumuno sa katahimikan ng gabi. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagmistulang mga bituin na bumagsak sa lupa upang hulihin ang isang makasalanan. Isang barikada ng mga sasakyan ng pulis ang naghihintay sa kanya, at sa gitna ng lahat ay nakatayo si Attorney Dante kasama ang mga awtoridad. Nabitawan ni Sofia ang bag na hawak niya. Ang gintong locket ni Clara na nakasuot pa rin sa kanyang leeg ay tila naging isang mabigat na tanikala na sumasakal sa kanya. Napaluhod siya sa semento. Ang kanyang mukha ay nabahiran ng alikabok at luha ng pagkatalo. Sofia Jimenez, arestado ka sa kaso money laundering, fraud, at conspiracy to commit murder. Ang boses ng opisyal ay pormal at walang emosyon, habang nararamdaman ni Sofia ang malamig na bakal ng posas na pumupulupot sa kanyang mga kamay. Sa di kalayuan, nakita ni Sofia si Clara na lumalabas mula sa rest house kasama ang mga pulis. Ang anino ni Clara ay mahaba at matuwid sa ilalim ng mga ilaw. Walang galit sa mukha ni Clara, kundi isang malalim na kapayapaan na tila ba ang 10 taon ng kadiliman ay natapos na sa isang iglap. Ngunit habang isinasakay si Sofia sa mobile, nakita niya ang isang kakaibang iti sa mga labi ni Alejandro na inilalabas din ng rest house. Isang iti na tila nagsasabing may huling alas pa siyang itinatago na hindi alam ng lahat. Ano ang huling alas na ito ni Alejandro? At tuluyan na nga bang makakamit ni Clara ang katahimikang matagal na niyang ipinagdarasal? You were nothing without me, Clara. Utang mo sa akin ang lahat. Akala mo ba mananalo ka sa mundong ito nang wala ang pangalan ko? Ang sigaw ni Alejandro ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng courtroom. Bumasag sa seryosong katahimikan ng pagdinig. Nakatayo siya sa witness stand. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot na at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Nuit sa harap niya, nakaupo si Clara ng may tuwid na likod. Ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa kanyang kandungan. Ang bawat salita ng asawa niya ay parang mga palasong hindi na tumatagos sa kanyang balat. Isang mabigat na tunog ng kahoy ang narinig mula sa judge. Isang pagpukpok ng gavel na tila nagtatakda ng katapusan ng isang mahabang bangungot. Pinagmasdan ni Clara ang lalaking minsan niyang inalay ang lahat ng kanyang pangarap. Ngayon, nakikita niya ang katotohanan. Si Alzo ay hindi isang higante, kundi isang maliit na taong nagtago sa likod ng mga kasinungalingan at nakaw na yaman. Your Honor, the defense claims that my client was the mastermind. Ang boses ni Attorney Dante ay kalmado, ngunit punong-puno ng otoridad habang naglalakad siya sa gitna ng silid.
Pero paano ngang isang asawang walang alam at stupid, ayun na rin sa password na ginamit ng nasasakdal, ang makakaisip ng ganito kalawak na krimen? The digital evidence doesn't lie. Ang bawat transfer, ang bawat utos ay nagmula sa private server ni Alejandro Sandoval. Iniharap ni Dante ang huling ebidensya, ang video file mula sa rest house kung saan malinaw na maririnig ang pag-amin ni although tinatakot si Clara. Dun, sa harap ng maraming tao, ang maskara ng pagiging perfect husband ni Alejandro ay tuluyan ng nadurog. Sa labas ng courtroom, sa pasilyo ng katarungan, hinarang ni Lola Remedios si Clara. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang linggo. Ang kanyang marang, yang terno, ay hindi na kayang itago ang panging inig ng kanyang katawan. Clara! Anak! Maawa ka! Ang boses ni Lola Remedios ay nanginginig. Ang mga luha ng pagsisisi ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang kulubot na pisngi. Pamilya pa rin tayo. Huwag mong hayaang mabulok ang kaisa-isa kong anak sa kulungan. Gagawin namin ang lahat. Ibabalik namin ang lahat ng kinuha namin. Patawarin mo lang kami. Tumingin si Clara sa kanyang biyenan. Nararamdaman niya ang kirot ng awa, ngunit mas matindi ang alaala ng bawat sampal at bawat pangungutya na tinanggap niya. Lola, ang patawad ay ibinibigay sa mga taong marunong tumanggap ng pagkakamali. Pero ang katarungan, yan ay para sa mga taong biktima ng inyong kasakiman. Ang utang na loob ko sa inyo ay matagal ko nang nabayaran ng 10 taon ng aking buhay. Ngayon, oras na para bayaran niyo ang utang niyo sa batas. Dahan-dahang iniwan ni Clara ang matanda na napahikbi sa gitna ng pasilyo. Walang galit sa puso ni Clara. Tila ba ang lahat ng put ay nahugasan na ng katotohanan? Lumapit sa kanya si Dante at iniabot ang isang maliit na balot ng tela. Nang buksan ito ni Clara, kumislap ang gintong locket sa ilalim ng ilaw ng gusali. Nakuha ito ng mga pulis mula kay Sofia. Sabi ko, kailangan itong maibalik sa tunay na nagmamay-ari bago matapos ang araw na ito. Haplos ni Clara ang larawan ng kanyang mga magulang sa loob ng locket. Ang lamig ng ginto ay tila nagbigay ng init sa kanyang palad. Sa wakas, ang huling bahagi ng kanyang pagkatao ay nakauwi na. Salamat, Dante. Para sa lahat, mahinang sabi ni Clara. Hindi pa tapos ang lahat, Clara. May isang huling bagay ka pang kailangang basahin, sabi ni Dante habang iniabot ang isang sobreng puti. Nahanap ito sa mga lihim na dokumento ni Alejandro, isang sulat mula sa tatay mo, na hindi niya kailanman ipinadala sa'yo. Binuksan ni Clara ang sulat ng may nanginginig na kamay habang naglalakad palabas ng gusali. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Ngunit ang huling pangungusap ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Clara, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang lakas na hindi ko nagkaroon. Ngunit mag-ingat ka dahil ang pinakamalaking lihim ng mga Sandoval ay hindi ang pera, kundi ang tunay na dahilan kung bakit kanila piniling maging asawa ni Alejandro. Anong lihim ang itinatago ng pamilya Sandoval na higit pa sa perang ninakaw nila? At handa na ba si Clara na harapin ang katotohanan tungkol sa kanyang sariling pinagmulan? Ang katotohanan ay hindi laging nagpapalaya sa simula. Minsan, sinusunog muna nito ang lahat ng iyong pinaniniwalaan hanggang sa maging abo ang iyong nakaraan. Nakatayo si Clara sa dalampasigan, kung saan ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay tila isang banay at nahaplos ng kalikasan sa kanyang pagod na kaluluwa. Hawak niya ang liham ng kanyang ama. Ang papel ay bahagyang kumakaluskos sa bawat ihip ng hanging dagat. Binasa niya ang huling bahagi na nagpapatigil sa kanyang mundo. Clara, ang iyong ina ay hindi lamang basta empleyado ng mga Sandoval. Siya ang tunay na nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan na kanilang pinakamalaking planta. Pinakasalan ka ni Alejandro hindi dahil sa pag-ibig, kundi upang masiguradong ang titulo ng lupang iyon ay mananatili sa ilalim ng kanilang pangalan sa pamamagitan ng conjugal property. Ikaw ang kanilang gintong itlog, at ang kasal niyo ang kanilang paraan upang manatili kang nakakulong sa kanilang pugad nang hindi mo nalalaman ang iyong tunay na yaman. Napahawak si Clara sa kanyang bibig.
Ang bawat hininga niya ay may kasamang alat ng dagat at pait ng katotohanan. 10 taon siyang itinuring na palamuti, 10 taon siyang minaliit, habang ang pamilyang pinagsilbihan niya ay nagpapakasasa sa yamang sa kanya naman talaga. Bago siya tuluyang magsimula ng bagong buhay, alam ni Clara na may isang huling bagay pa siyang kailangang gawin. Paglipas ng ilang araw, natagpuan ni Clara ang kanyang sarili sa loob ng bisitahan ng kulungan. Ang amoy ng klorina at ang tunog ng pag-lock na mabibigat na rehas ay nagbibigay ng kakaibang bigat sa atmosfera. Sa likod ng makapal na salamin, naupo si Alejandro. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Suot na niya ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang muka ay puno ng galit na hinaluan ng pagsisisi. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Clara? Para ipamukha na nanalo ka? Ang boses ni Alejandro na dumaan sa intercom ay garalgal at puno ng puot. Tumingin si Clara sa kanya ng may malamig na kapayapaan. Nandito ako para ibalik sa iyo ang isang bagay, Alejandro. Inilabas ni Clara ang isang kopya ng dokumento ng lupa na nahanap niya. Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung bakit mo ako pinakasalan. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko kukunin ang lahat. Iiwanan ko ang sapat para mabayaran ang mga biktima mo. Ang natitira, gagamitin ko para sa mga babaeng tulad ko na ginawa mong biktima. Clara, please. Huwag mo itong gawin. Mahal kita. Nagkamali lang ako. Ang pagsusuma mo ni Alejandro ay tila isang desperadong kumpas ng kamay sa gitna ng malalim na dagat. Hindi mo ako minahal, Alejandro. Minahal mo ang kontrol na mayroon ka sa akin. Pero tingnan mo tayo ngayon. Ako, malaya na. Ikaw? Nakakulong sa rehas na ikaw mismo ang gumawa. Mahinang sagot ni Clara bago niya ibinaba ang telepo at tumayo. Hindi na siya lumingon sa mga sigaw at paghampas ni Alejandro sa salamin. Ang bawat hakbang niya palabas ng kulungan ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin. Makalipas ang 6 na buwan, isang maliit na pagdiriwang ang nagaganap sa isang magandang garden sa labas ng lungsod. Isang malaking karatula ang nakasabit sa tarangkahan, Clara's Sanctuary, a home for healing and hope. Naroon ang mga babaeng nakaranas ng pang-aabuso, ang mga asawang minaliit, at mga anak na nawala ng boses. Si Clara ay abala sa pakikipag-usap sa kanila. Ang kanyang muka ay nagliliwanag, ang bawat ngiti ay tunay at walang bahid ng takot. Wala na ang makapal na makeup na dati niyang ginagamit upang itago ang kanyang lungkot. Ngayon, ang kanyang kagandahan ay nanggagaling sa loob. Lumapit si Attorney Dante sa kanya, may hawak na 2 tasa ng kape. Ang usok mula sa kape ay dahan-dahang sumasabay sa sayaw ng hangin. Mukhang masaya ang lahat, Clara. You did it! Numiti si Clara at tinanggap ang kape. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Dante. Salamat sa pananatili sa tabi ko, kahit nung ako mismo ay hindi na naniniwala sa sarili ko. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang tahimik na pag-uunawaan ang namayani sa pagitan nila. Isang pakiramdam na mas malalim pa sa pasasalamat, ngunit hindi minamadali. Ang init ng kamay ni Dante nang bahagya nitong hawakan ang siko ni Clara ay nagbigay ng isang pamilyar na kaba. Ngunit sa pagkakataong ito, yun ay kaba ng pag-asa at hindi ng panganib. I'll always be here, Clara. Handa akong maghintay hanggang sa maging handa ka na muling magbukas ng iyong puso. Bulong ni Dante. Ang kanyang tinig ay tila isang pangako na nakaukit sa hangin. Nang mag-agawang dilim at liwanag, tumunog ang personal na cellphone ni Clara sa kanyang bulsa. Isang tawag mula sa isang unknown number, ang pamilyar na numero mula sa loob ng kulungan. Pinagmasdan ni Clara ang screen. Nararamdaman niya ang huling hatak ng kanyang nakaraan, ang boses ni Alejandro na marahil ay hihingi muli ng tawad o manunumbat. Dahan-dahang pinindot ni Clara ang decline button. Pinatay niya ang kanyang telepon at ibinulsa ito. Tumingin siya sa malawak na kalangitan kung saan ang mga unang bituin ay nagsisimula ng kumislap. Ang aking pirma ay hindi na pag-aari ng sinuman. Bulong niya sa kanyang sarili habang nilalanghap ang sariwang hangin ng kalayaan. Humakbang siya patungo sa garden, kung saan naghihintay ang kanyang bagong pamilya, iniwan ang bawat sakit
at kasinungalingan sa anino ng nagdaan gabi. Si Clara ay hindi na ang biktima. Siya na ang sumusulat ng sarili niyang bukas. Ang bawat wakas ay isa lamang, nakatagong simula, at ang tinta ng nakaraan, gaano man ito kaitim, ay maaaring hugasan ng ulan ng pag-asa. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Sandoval. Sa isang tahimik na veranda sa itaas ng Clara's Sanctuary, nakaupo si Clara habang hawak ang isang panulat. Hindi na ito ang panulat na puno ng takot at pag-aalinlangan. Ngayon, ang bawat stroke ng kanyang kamay ay may kasamang katiyakan. Nagsusulat siya sa kanyang journal, ang bawat pahina ay naglalaman ng mga kwento ng tagumpay ng mga babaeng tinulungan niyang makabangon. Ang simoy ng hangin na nagmumula sa mga puno ng nara sa paligid ay nagdadala ng amoy ng mga bulaklak na bagong pitas. Ang katahimikan ng umagang yon ay binabasag lamang ng malalayong tawanan ng mga bata at ang bana at nakalansing ng mga tasa sa kusina sa ibaba. Ang mga tunog na ito na dati ay nagbibigay sa kanya ng kaba, ngayon ay nagbibigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na kapayapaan. Nabalitaan niya ang balita kahapon. Si Sofia ay nasentensyahan ng panghabang buhay dahil sa mga karagdagang kasong natuklasan sa operasyon ng money laundering. Si Lola Remedios naman ay namumuhay na ngayon sa isang maliit na apartment, malayo sa karangyaan, umaasa lamang sa tulong ng ilang kamag-anak na dati ay minaliit niya. At si Alejandro, nanatili itong bilanggo ng sarili niyang galit sa loob ng kulungan. Ang kanyang mga sulat ng pagmamakaawa kay Clara ay nananatiling hindi binubuksan at dahan-dahang natatambak sa basurahan. Hindi na nararamdaman ni Clara ang pait. Ang galit na dati ay sumusupok sa kanyang puso ay napalitan na ng isang malalim na pangunawa. Ang pagpapatawad na pagtanto niya ay hindi para sa ikagiginhawa na nagkasala, kundi para sa kalayaan ng biktima. Narinig niya ang marahanyabag ng sapatos sa kahoy na sahig ng veranda. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino yon. Ang pamilyar na bango ng kape at ang presensya ng isang taong laging nasa tabi niya ay sapat na. Malalim na naman ang iniisip mo, Clara. Ang boses ni Dante ay mababa at puno ng lambing, tila isang awit na nagpapatigil sa bawat gulo ng kanyang isipan. Ibinaba ni Clara ang kanyang journal at hinarap ang lalaki. Biisip ko lang kung gaano kalayo ang narating ko mula sa gabing yon sa restaurant. Ang akala ko noon ay katapusan na ng mundo ko, pero yon pala ang simula ng tunay kong buhay. Naupo si Dante sa tabi niya at iniabot ang isang tasa ng kape. Ang ginto ay kailangang dumaan sa apoy para maging dalisay, Clara. At tingnan mo ang sarili mo ngayon. Hindi ka lang naging dalisay, naging liwanag ka rin para sa iba. Dahan-dahang hinawakan ni Dante ang kamay ni Clara. Sa pagkakataong ito, hindi binawi ni Clara ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang init at ang katapatan ng haplos ni Dante. Walang pangako ng marangyang buhay. Walang mga papeles na kailangang pirmahan sa dilim. Tanging ang dalisay na hangarin na magkasamang harapin ang bawat bukas. Handa ka na bang simulan ang bagong kabanata? Kasama ako? Bulong ni Dante. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa katapatan ng kanyang puso. Ngumiti si Clara. Isang ngiting umabot sa kanyang mga mata at nagpatingkad sa kanyang buong pagkatao. Higit pa sa handa, Dante. Kinuha ni Clara ang kanyang journal at isinulat ang huling pangungusap sa huling pahina ng kanyang nakaraan. Ang aking pirma ay hindi na simbolo ng aking pagkakagapos, kundi ang aking selyo ng kalayaan at pag-ibig na walang hinihiing kapalit. Pinanood nila ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nabalutan ng kulay ube at ginto. Sa gitna ng katahimikan, alam ni Clara na sa wakas, ang kanyang puso ay nakauwi na sa kanyang tunay na tahanan. Wala ng mga lihim, wala ng mga kasinungalingan. Tanging ang katotohanan na siya ay sapat, siya ay mahalaga, at siya ay malaya